Sa tindi ng pagtatalo ay umaabot na nga raw sa punto na nagkakapisikalan na rin ang magjowang sina Shane at Shadley. Ang isa sa pinakabagong insidente ay matapos nga pong ipalo daw nitong si Shadley ang helmet kay Shane. Naku ha. Ayon sa kwento nila, 10 taon na raw silang magkasintahan na pasok doon sa long distance relationship. OFW daw kasi itong si Shadley. Ang matindi pa, maski ang mga magulang ng kasintahan ng boyfriend ni Shane ay nakikisali na rin sa kanilang walang katapusang pagtatalo. Anong klase kayang pagsali doon sa pagtatalo nila? Hindi naman siguro nakikipisikal na rin kapag nagkakaawayan. Kaya naman kausapin na nga po natin 30 years old mula sa Cavite. Shane, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon po. Shane, 10 years na kayong mag-on nitong si Shadley. On and off ba ito? Nag-break ba na mahaba? O talagang mula sa first year hanggang ngayong isang dekada na kayo, mag-on na mag-on pa rin? Yes po, dire-diretso po siya, 1 decade. Oo, ayan 1 decade na. Hindi pa kayo nagpapakasal? Hindi pa. Dapat may plan kami kaso hindi na. After this incident po. Gano'n na ba katagal at kadalas nangyayari ang insidente ng pananakit nitong si Shadley? Shane? Medyo maraming beses na rin po. About po ito dun sa pag-aaway namin sa pera. Okay, bakit may involved na pera na? Hindi pa naman talaga kayo mag-asawa. Ano ba yan? May business ba kayong pinasok na sabay? Meron po kasing involved na pera kasi nagpapautang po kasi kami. Ano ba ito? Opo, yun po. Siya lang ba ang may investment dito o pati ikaw? Siya lang po, pero ako po yung pinagmamanage niya ng pera. Gano'n na katagal yan? Ano po, way back 2022. Okay, matagal-tagal Pero na rin. hindi po siya kasi hindi po kasi siya dire-diretso. Tuwing wala lang siya dito. Pagka may hanap buhay sa ibang bansa, tsaka lang may naipapautang. Ayan, ano naman ang problema? Yes, Bakit naman lagi nang nauuwi sa hindi pagkakaunawaan yung pagpapautang na yan? Yun po kasi meron kasing mga times na hindi na nakakapagbayad, wala nang hulog. Kasi parang kami like sinanla yung ATM tapos pinabank transfer nila sa mga Gcash nila, may mga online banking sila, ganon. Tapos yun, ang nangyayari is hindi na nakakapaghulog, maghulog man pero iyan doon sa dapat na ibibigay. So yun po yung pinag-aawayan po namin. Kasi natatakbuhan ka ba? Kasi, oo, opo. Natatakbuhan pala. Sandali, magkano ba yung perang involved? Ito, yung ngayon, 60,000. Pero as of now kasi nasa half na siya. 33 na lang siya. Almost sige. Half, yeah. But still, syempre, yan ay pinasok nyo bilang magjowa na business ninyo, no? Yung nagpapautang, lending. Talagang alam naman siguro nitong si Shadley na merong, kumbaga, para kang sumusugal dyan sa pagpapautang. Kinikilala mo naman, humingi ka ng mga requirements, no? Yes, oo. Well, regardless, hindi yan lisensya kahit pa nga ikaw ay ang mas may malaking financial assets dyan sa usapin ng pagpapautang na yan para manakit naman kumbaga lumalabas ngayon, mag-business partners kayo. Okay, ikaw ang nagpapatakbo. Sumasahod ka ba dito sa ginagawa mong to? Wala. Wala po. May trabaho ka rin? May trabaho din ako. Kumbaga sideline lang ito para tumubo-tubo lang yung kwarta. Yes po. Itong sinasabi mong nahampas ka ng helmet? Saan bahagi ng katawan ka hinampas ng helmet nitong si Shadley?
Ano po, nahampas niya ako, dapat tatamaan ako sa ulo. Kaso nasa lag ko kasi siya, kaya sa kamay ako natamaan. Which is yung kamay ko na yon is more than 1 week siyang namaga. Dahil dun sa pagkakahampas niya sa akin. Malakas yan. Di ba? Ito ba yung full face helmet? Linawin lang natin na full face helmet na ginagamit sa motorsiklo o ito yung sa bisikleta? Anong helmet ba yan? Yung full face po. Oo yan. Ano, galing kayo dun sa motor pagkababa ninyo, ganyan? Hindi. Nag-aaway. Nagda-drive kasi siya. Tapos yun, parang hindi kami nagkasundo. Hininto niya yung motor. Tapos nung kami nag-aaway sa may kalsada. Tapos yun, sobrang yung nagkaroon na ng away ganyan. Doon na nangyari yung muntik na ako mahampas sa ulo. At pagkatapos noon, saan ka na? Sumakay ka pa ulit sa kanya? Hindi, iniwan niya na ako dun sa lugar na yun. Aba, Kung saan kami nag-away. Oh, at yung lugar na yon, safe ba yon na masasabi mo o alanganin lugar din? Hindi naman. Daanan naman siya ng mga tao. Oh, sige. Ayan, pero bukod nga diyan meron ka pang ibang insidente kamo na namimisikal, hindi lang naman yung paghampas sa kanya ng helmet. Yan yung pinaka-recent, no? Oh. Meron pa one time, nasa labas din kami noon. Tapos parang hindi ko alam bakit siya na-trigger ng ganun. Nakulat na lang ako, sinampal niya ako. So, yun, sinampal niya ako. Sampal na, as in sampal, yung mga nakikita natin sa pelikula na malakas o yung parang tinapik yung bibig mo? Malakas yung sampal sa pisngi ko kasi malaking tao kasi malaki yung kamay niya sa yung buong mukha ko. Oo, yan. O, bukod pa doon, meron pa? Verbally abuse naman na yung ginagawa niya sa akin aside din sa incidente na pala sa akin. Oh, pero ang malinaw dito na pagbubuhatan ka na talaga ng kamay nitong si Shadley. At ang madalas ninyong pinag-aawayan ay yung yung racket ninyo o yung business ninyo na pagpapautang. Eh ba't hindi mo na lang itigil? Sabi mo sa kanya, tigil na natin to. Yun po, nag-stop na kami. Kaya lang syempre may mga backlogs pa kasi sa mga dating nakutang. So yun po. So yun, pagka nakuha yun, titigilan. Yun naman din yung agreement namin nun. Oo, nako ha. Uy, wag kang papayag na ganyan. Ikaw ba ay nagreklamo na sa mga kinaukulan? Hindi, kasi ayoko may mangyaring masama sa kanya. Kaya tinatanggap ko lang lahat ng mga ginagawa niya sa akin. Ano ka ba? Ayoko kasi mapahamak siya. Ayaw mo mapahamak siya pero okay lang na sinasaktan-saktan ka? Ayoko kasi masira yung buhay niya. Pagka ginawa ko kasi yun, masira yung buhay niya. Kaya ayoko mangyari yun. Paano naman yung buhay mo? Ha? Kinakaya-kaya ko pa naman. Ang hindi ko lang po as kinakaya ngayon is yung araw-araw niya akong minumura. Dahil sasabihan ka niya, mamatay ka na, demonyo ka, lahat na ng mura na at pwede niya mga binigay niya na sa akin. Halos araw-araw, ganun yung nararanasan ko sa kanya. Nagsimula yan October. So 4 na buwan ko pong dinala yan na hindi alam ng pamilya ko, pati yung pananakit niya sa akin. Walang nakakaalam nun. Kaming dalawa lang. At magpasa hanggang ngayon, wala kang balak na sabihin sa pamilya mo ang dinadanas mo dyan sa boyfriend mo. Hindi mo yan hindi mo rin asawa yan. At kahit pa nga asawa mo, dapat alam nila. Actually po, sinabi ko na din yun sa pamilya ko na gano'n. Yun, nag-iisip din ako kung mag-take action din ako. Oh. Kaso kasi ayun nga po, kahit gano'n, ayoko pasila kasi yung buhay niya. Gano'n. Kasi gano'n ko siya kamahal. Shane, meron tayong isang caller. Baka kahit pa paano ay makatulong sa pagdesisyon mo
sa mga susunod na araw o kahit na sa mga susunod na oras nga dahil hindi tama yung ginagawa sa iyo. Aside from the physical abuse, sabi mo nga ay nakakaranas ka na rin ng verbal abuse at ikaw kapag ka humaharap ka sa salamin, I'm sure nakukulangan ka na doon sa babaeng nakilala mo noon. Totoo ba ang mga sinasabi niya? Na mamatay ka na, papayag ka ng ganun, may pagmamahal pa ba ron? Pero ito, sige, isa sa mga listeners natin, si Pat ng Manila, kausapin nga natin. Pat, anong masasabi mo dito sa kinalalagyan ni Shane sa ngayon? Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Para po kay Shane, tingin ko po dapat, huwag niyang sarilihin yung nangyayari ngayon. Ay nga po, sana magsabi din siya sa iba. Lalo kasi physical na din po yan eh. Tsaka, dapat po alam din po niya yung work niya. Lalo na po kasi, hindi pa nga po sila magkasawa. Paano pag magkasawa pa sila? Ganito, Pat. Baka po mas manila. Pat, sige, wag na muna nating i-entertain yung thought na magiging mag-asawa pa itong dalawang to na si Shane tsaka si Shadley. Kung ikaw ay kaibigang malapit nitong si Shane at narinig mo nga na umiiyak-iyak siya na ganyan, tinatanggap na lang lahat ng mga pinagsasasabi at pinagagagawa sa kanya ng kanyang boyfriend for 10 years, ano ang sasabihin mo dito kay Shane? Nandyan sa kabilang linya. Sige, kausapin mo babae sa babae. Go ahead, Pat. Honestly, kung kaibigan kita, ang masasabi ko sa'yo, hiwalayan mo siya. Kasi, ewan ko ako hindi ko pa na-experience yan, pero sa way ng kung paano mo ikwento, hirapan para sa'yo, yung as a babae na awa ko sa'yo. So, ayun, habang ngayon na na-realize mo na parang, kasi sa point na to kasi tumawag ka na, di ba? So parang ina-assume ko na na-realize mo na hindi na nga talaga siya tama. Mm-hmm. Habang ngayon na naisip mo na yun, kumawala ka na. Ayun. Tama yun na. Po. Oo, tama na. Okay. Maraming salamat, Pat, sa mensaheng yan mula sa babae para sa isa ring babae na naliligaw pa hanggang ngayon. Shane, narinig mo ang sinabi na yan ni Pat. Yes po, opo. Ano ba yung bagay na hindi mo mapakawalan dito kay Shadley? Ano ba meron siya? Ba't hindi mo maiwan? Bakit kaya mong tiisin na wag masira ang buhay niya? Bakit pagkaganda-ganda ba ng buhay niyang lalaking yan? Hindi ko din talaga alam honestly kung bakit. Mas pinipili ko siya kasi pinipili ko yung sarili ko. Kasi simula nang naging kami talaga, parang naramdaman ko nag-iba ako. Lumayo ako sa pamilya ko. Lahat na lang, nakapokus na lang ako sa kanya. Kaya siguro, nakalimutan ko na din yung sarili ko. Nakalimutan ko na din yung worth ko. Is that a good Kasi thing? before kaya ko na... Hindi po. Ngayon nare-realize ko na hindi tama. Hindi talaga. Nung una ba ay para ipagpalit mo yung atensyon na ibinibigay sa'yo nitong si Shadley, masasabi mo nung una, nabubulagan ka pa lamang, napaka-sweet, napaka-dependable nitong lalaking ito, kinalimutan mo, sabi mo nga, nilayuan mo yung pamilya mo para sa kanya. Ngayon na nangyayari na itong mga bagay na to, ano ang realization mo? Siguro, mas better talaga, best decision na hiwalayan ko na lang talaga siya. Kasi, sabi nga nung kaibigan ko na pinagkwentuhan ko, aantayin ko pa daw ba na mapatay ako sa mga ginagawa niya sa akin. Yun po. Exactly the point, Shane. Okay, hindi na kita i-entertain para kausapin pa siya. Ano nangyari sa'yo? Bakit mainit ulo mo lagi? Bakit sinasaktan mo na ako? Sabi mo nga nung October of 2024, meron ba siya mga nababanggit sa'yo? I don't really care kung ano pa man yung mga nababanggit niya sa'yo. Hindi ka na mahal niyan. Hindi ka na nire-respeto ng lalaking yan. Iwalayan mo na yan. Kahit wag mo na nga sabihin sa kanya .
Ha? O kahit ipasabi mo na lang sa masakit lang kanya po. para tapos na. Mm. Opo, ang masakit lang kasi sa akin po, kagaya niyan, before, kasi pa lang, college days pa lang, mag-boyfriend, girlfriend na kami. Mm. Pag nandito siya sa lupa, lahat naman, lahat ng pera niya, nasa pamilya niya. Walang problema sa akin yon, pamilya niya yon. Pero pag nawalan siya ng pera, sa akin siya lumalapit. Isang beses po, 7 months siyang walang trabaho. Ultimo pang yosin niya sa akin niyang inukuha. Tapos, syempre parang ako, pati yung pag-aayos siya ng mga requirements niya, lahat po, ako po yung gumagastos. Ikaw na Nung naman. walang-wala siya. Tapos ngayon, ganyan niya, ngayon ko na-realize na hindi pala tama. Kasi ganyan niya ako tratuhin sa kabila ng mga pagtulong ko sa kanya. Oh, yan. Ganun po yung Tama yan, Shane. O alam mo, minsan kailangan mong sinasabi natin lagi na wag tayong manumbat, wag tayong naitulong natin, naitulong na. Pero kapag ka ganyan ang ginagawa na sa'yo ng tao at karelasyon mo pa, aba, teka lang, ibig sabihin ba kapag ka umangat-angat ka sa buhay ay magbabago na ang pagtrato mo doon sa sinasabi mong taong mahal mo, na karelasyon mo? 'Di ba diyan pala nagbago na siya? Paano pagka umangat-angat pa sa buhay yan? Kaya ganito, Shane, alam mo, makinig ka ng maigi, no? Mas maganda na lumapit ka sa pinakamalapit na women's desk sa inyong lugar. Okay? Magpatulong ka sa barangay. Okay? Para iwasan na natin yung masaktan ka pa. Kasi alam mo, kapag ka hindi mo inireport yung ganitong klase ng lalaki, ng karelasyon, wag lang yung sarili mo iniisip mo. Wag na yung welfare niya. Sira ulo siya eh. Hayaan mo na siya. 'Di ba? Binastos ka na nga niya, sinaktan ka pa. Pero ganito, Shane, isipin mo na lang, para matuto yung mokong na yan sa kalokohan niya, ay mas maganda na ma-report siya nang magising din siya sa katotohanan dahil kawawa naman yung susunod niyang makakarelasyon kung papasok na naman sa relasyon niyan. Naintindihan mo? Oh, don't just do it for yourself, pero do it para doon pa sa ibang mga babae. Malakas ka, babae ka. Hindi pwede na ginaganyan-ganyan ka na lamang. Okay? Ha, Shane? Opo. Alam mo, Yes po. basahin ko lang yung ilan sa mga gigil na mga reaksyon ng ating mga kapatid dito, no? Sabi ni Joim Jason o Hoson, Kuya Poy, dapat iwanan mo na yung lalaking yan kasi hindi pwede yung mag-boyfriend pa lang kayo, nagsasakita na kayo. Maraming mga lalaki sa mundo. O kung bata ka pa naman, iwanan mo na agad-agad yan. O kasi hindi lang ngayon yan mangyayari. Ayan, sabi naman ni Va Masi, please lang, isipin mo naman yung mental health mo, yung self-respect mo. Kung sinasaktan ka, hindi ka mahal niyan. Unahin mong mahalin ang sarili mo kasi walang ibang kakampiyan kundi ang sarili mo lang rin. Para makapagbahagi ka ng pagmamahal na totoo, dapat mahal mo muna yung sarili mo. Nabubulagan ka pa sa pagmamahal na binibigay ng taong yan. Masasabi mo lang na tanga ang isang tao pagka paulit-ulit na ang pangyayari. Yan, marami pa mga mensahe na para sa iyo, para magising ka sa katotohanan, Shane. Pero sa ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon kung ito na rin at feel mo na ngayon na sabihin ang lahat ng mga gusto mong sabihin para dito kay Shadley, ito na yun. Kung dito ka na rin magpapaalam sa kanya, ito na yun. Shane, go ahead. Para sa'yo, ako, pinilit ko maging mabuting partner sa'yo. Sa loob ng 10 years, pinilit ko maging mabuting partner sa'yo. Hindi ako perfecto, pero lahat ng mga kaya kong binigay ko sa'yo. Alam mo yan. Ang akin lang sana sa susunod na magiging karelasyon mo, huwag mo nang gawin yung mga ganyang bagay. Kasi hindi tama. Nawala na ako ng respeto sa sarili ko. Sa totoo lang, hindi ko nakilala yung sarili ko ngayon after ng mga naging insidente natin. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko alam kung paano nangyari sa akin to, kung anong nangyari. Bakit nawalan ako ng respeto sa sarili ko, which is bago tayo nagkakilala, strong ako, never akong gumiba. Pero pagdating sa iba talaga yung yun lang, sana
ma-realize mo lahat ng pagkakamali mo sa akin. Alam ko may pagkakamali din ako sa'yo, pero grabe yung impact na ginawa mo sa akin. Na grabe yung trauma. Hindi ko alam kung kailan ko mababalik yung dating ako. Pero yun lang. Sana matuto ka na. Hanggang dun lang. Hindi ka pa Yun lang po. nagpapaalam. Paalam ka na. Yun, siguro sapat na yung 10 taon na pagtitiis ko. Sapat na yung mga ginawa mo sa akin para iwan kita. Kasi sarili ko naman ngayon, pamilya ko naman ngayon. Kaya yun, hanggang dito na lang tayo dalawa. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, Shane, at kung sakasakali malilito ka pa sa mga susunod na panahon dyan sa desisyon mo, isipin mo na lang ang mga nagmamahal mong pamilya kung kinukulang yung pagmamahal sa sarili mo para hiwalayan na ng tuluyan niyang si Shadley. Isipin mo yung mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at hindi ka sasaktan, emosyonal man yan o sa physical na pamamaraan. Shane, pinagdarasal ko na maging maayos na ang maging takbo ng buhay mo sa mga susunod na araw. Okay? Kaya sa ngayon, sige, iiyak mo na yan. I-report mo sa Women's Desk, please. Opo. Maraming salamat sa iyo, Shane, at napakabigat po ng ating H2H Astig Confessions ngayon. Pero